Ay imagine mo na nakakulong ka sa isang silid kasama ang mga pinakamalapit mong kaibigan. Okay, sige, nakikita ko na. Tapos, sa labas ng kwartong iyon, alam mong may mga taong aktibong naghahanap sa'yo. Parang mapanganib na kapaligiran talaga, no? Oo, eksakto. Isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo na kaumang yung pangid sa bawat kanto. Tapos, yung kaisa-isang tao na inaasahan mo para sa seguridad mo, Yung pinuno niyo? oo, yung mismong nagbibigay sa'yo ng direksyon at lakas ng loob, bigla na lang siyang titingin sa'yo at sasabihin, aalis na ako at hindi kayo pwedeng sumama. Wow, grabe yung biglaang pagragasa ng panik dyan. 'Di ba? Isipin mo yung pakiramdam na inaabandona ka sa pinakamasamang posibleng oras. Sa ganyang matinding krisis, ano kayang mga salita o pangako ang kailangan mong marinig mula sa pinunong iyon? Para hindi ka tuluyang lamunin ng takot. Tama! Kasi malugod kitang sinasalubong sa ating malaliming pagsisiasat para sa araw na ito. Isang napakagandang pag-uusapan natin ngayon. Kasi yung senaryong binanggit mo, isang nakakapangilabot na sitwasyon yan eh. Totoo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta isang lumang kwento mula sa Biblia na madalas nating naririnig. Kumbaga, hindi ito yung typical na kwento ng mga taong nakasuot ng mahabang damit noong umanang panahon. Ayun. Ayon sa ating mga source, isa itong masterclass sa crisis leadership at nakabatay ang talakayan natin ngayon sa isang curriculum document na may titulong Lesson 20, Jesus' Last Supper with His Disciples. At ang ganda ng mga sanggunian natin dito. May mga matitinding pagsusuri mula sa sining, mga lumang propesiya, at pati na rin mga gabay sa pagtuturo. Kaya ang mission natin ngayon, himayin ang mga pangakong binitiwan ng gabing iyon at intindihin kung ano talaga ang mekanismo sa likod ng tinatawag na New Covenant. Oo, at suriin din kung paano mag-iwan ng isang strategiya sa pamumuno na tatagal, kahit wala na yung mismong pinuno. Kaya mahalagang ilatag natin sa iyo na nakikinig sa atin ngayon na ang papel natin dito ay suriin kung ano ang eksaktong inihahain ng dokumentong ito. Tama, titignan natin ito mula sa lente ng theological na balangkas nito at syempre yung psychological na epekto sa mga taong nakaranas nung mismong kaganapang ito. Hindi tayo narito para magpaliwanag lang ng simpleng salasay, kundi para buksan ng makinarya kung paano nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng matinding kaguluhan. Okay, himayin natin ito. Sige, simulan natin sa pinakaugat ng sitwasyon. Ayon sa ating source, sa gitna ng hapunan sa itaas na bahagi ng isang silid sa Jerusalem, direktang sinagot ni Jesus ang panik ng kanyang mga disipulo. Ginamit kasi nung curriculum yung eksaktong analohiya ng panik na binanggit mo kanina eh. Oo, at inilatag nito ang tatlong pangako na nagsisilbing sagot sa pangangailangan natin para sa kapanatagan. Una, nangangako siyang may gagawin siyang isang espesyal na bagay para sa kanila habang siya ay wala. Tapos yung ikalawa? Nangangako siyang babalik siya para kunin sila. At yung ikatlo, mag-iiwan siya ng isang kinatawan na katulad niya para protektahan sila. Ang nakakabilib dito ay yung pagkakasundod-sunod, di ba? Pati yung lalim ng mga hakbang na ito. Hindi lang siya basta pampalubag-loob. Oo, hindi lang siya yung sasabihing magiging maayos din ang lahat. Ang bawat pangako ay nakadesenyo para tugunan ng isang partikular na kahinaan ng tao kapag inaatake ng trauma. Kumbaga, inilatag niya yung isang plano na may aksyon, may timeline, at may suportang pisikal at espiritual. At para mas maintindihan natin yung bigat ng eksenang ito, magandang tingnan kung paano ito inilalarawan sa visual arts, partikular doon sa sikat na painting ni Leonardo da Vinci na The Last Supper. Pamilyar ako dyan. Ginagamit din pala ito ng curriculum bilang isang teaching tool. Oo, at binanggit sa teksto yung pananaw ng mga art historians na sina Dr. Beth Harris at Dr. Steven Zucker tungkol dyan. Alam mo, kapag tinitingnan ko yung gawa ni Da Vinci na yan, ang unang instinct ko madalas ay hanapin agad si Judas. 'Di ba? Yun ang unang ginagawa ng karamihan sa atin eh. Oo, hanapin kung sino yung may hawak ng supot ng barya o sino yung mukhang nagtatago dun sa dilim na bahagi. At dyan eksaktong nagbibigay ng babala ang ating gabay. Babala, bakit? Mali ba yung paghahanap kay Judas?
Ininumungkahi kasi ng art historians at ng mismong curriculum natin na huwag masyadong mag-focus ng matagal sa drama ng pagtataksil. Bakit naman? Dahil kapag ang buong pansin mo ay nasa kontrobersya ng magtataksil, mamimiss mo yung tunay na bigat ng mensahe ng pinuno. Parang nagiging distraction siya? Eksakto. Ang pagtataksil ay isang detalye lamang ng gabi. Ang buong canvas ay tungkol talaga sa paglalatag ng pundasyon ng kinabukasan para sa labing-isang taong maiiwan. May katuturan iyon. Kung ididikit mo ang mata mo sa isang madilim na sulok ng painting, hindi mo makikita yung liwanag ng paghahanda na ibinibigay sa buong kwarto. Sa halip na maging tsismis tungkol sa kung sino ang masama, nagiging isang aral ito kung paano mag-alaga ng mga taong natatakot. Ang ganda niyan. Kaya bumalik tayo sa unang pangako mula sa ating senaryo ng panganib, yung paggawa ng isang espesyal na bagay habang wala ang pinuno. Sige, himayin natin yung unang pangako na yan. Base sa teksto, ang inutukoy dito ay ang pagtatatag ng New Covenant o Bagong Tipan. Pero sandali, Bakit? Anong problema dun sa bagong tipan? teka, ang konseptong ito ng Bagong Tipan, hindi naman ito bagong ideya talaga? Nakabatay ito sa mga lumang propesiya, tama ba? Tama ka dyan, nakaugat ka sa mga lumang aklat eh. Kung ako yung disipulo, tapos takot na takot ako ngayon sa mga sundalong pwedeng kumatok anumang oras, tapos sasabihin sa akin, nakabatay ito sa mga propesiya ni na Jeremiah and Ezekiel noong unang panahon. Bakit ko paniniwalaan yun ngayon? Isang napakalihitimong pagdududa yan. 'Di ba? Paano iyon magbibigay ng ginhawa sa akin sa mismong gabing iyon gayong daan-daang taon nang itong ipinangako pero wala namang nangyayari? Kasi ang pagkakaiba ng gabing iyon kumpara sa nakaraang daan-daang taon ay yung mismong pagpapatupad o execution nung kontrata. Anong ibig mong sabihin ni execution ng kontrata? Ipinapaliwanag sa teksto natin na ang mga probisyon doon sa Jeremiah 31 at Ezekiel 36 ay may dalawang bahagi. Ano yung mga yun? Una, yung pambansang probisyon. Dito, ibabalik yung bansang Israel sa kanilang lupain at lilinisin sila sa mga Diyos-Diyosan. At yung ikalawa, yung mas personal na probisyon. At ito yung probisyon na sasagot sa takot nila. Ayun nga. Dito sa personal na probisyon, makikita yung psychological na sagot. Nangako ang Diyos na ang kanyang batas ay isusulat hindi na sa mga tapyas ng bato, kundi sa mismong mga puso ng tao. Isulat sa puso. At ipinangako din yung kapatawaran ng mga kasalanan na hindi naaalalahanin pa, di ba? Oo, tama. Pero kung pag-iisipan natin yung practical na aspeto niyan sa isang crisis situation, bakit mas mabuti yung batas na nakasulat sa puso kaysa sa doon sa batas na nakasulat sa bato? Simpleng dahilan. Dahil ang bato ay madaling mabasag, pwede itong manakaw o makulong sa isang templo na anumang oras ay pwedeng sunugin ng mga kalaban. Oo nga, ano? Kapag ang buong sistema ng paniniwala at seguridad mo ay nakatali sa isang pisikal na lokasyon, tulad ng templo sa Jerusalem, anong mangyayari kapag nagkagulo na at kailangan mong tumakbo palayo? Guguho ang buong mundo mo kasi naiwan yung bato mo eh. Eksakto. Pero kapag ang batas at ang kapatawaran ay nakasulat sa puso mo, kumbaga travel ready ito. Travel ready, ang galing nung term na yon. Nasa loob mo siya kahit saan ka magtago o mapadpad. Binibigyan sila ng New Covenant ng isang panloob na kompas. Isang katiyakan ng kapatawaran na hindi kayang sirain ng anumang panlabas na puwersa. Pero babalik ako doon sa tanong ko kanina, bakit sila maniniwala na mangyayari ito mismo na yung gabi? Kasi ginamit ni Jesus yung alak habang sila ay naghahapunan upang irepresenta yung kanyang sariling dugo. Sa sinuunang kultura, ang dugo ang nagsisil o nagpapatibay ng isang tipan. Nilagdaan niya yung kontrata sa mismong hapagkainan na iyon. Ibig sabihin, hindi na ito isang abstract na profesya lang mula sa nakaraan. Isa na itong aktibong legal document na pinipirmahan mismo sa harapan nila. Tama. Kaya ang unang pangako na may gagawin siyang espesyal na bagay ay ang pagbubukas mismo ng landas para sa panloob na kapayapaan na ito. Napakabigat ng mekanismong yan, ano? Oo, napakalalim. At handa na sila ngayon para sa ikalawa. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang pangako mula sa ating outline, yung babalik ako para kunin kayo.
Dito papasok yung mga pamilyar na linya, di ba? Oo, yung sikat na linya mula sa John 14 verses 1 to 3, kung saan sinabi niyang aalis siya papunta sa Ama para maghanda ng lugar at babalik muli. Dito magiging sobrang interesante ang usapan. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi mapapansin natin ang matinding pagkakaiba nung pagbabalik na ito kumpara doon sa pagbabalik na inilarawan ilang araw lang bago yung hapunan. Yung nakasulat sa Book of Matthew. Oo, yung matatagpuan natin sa Matthew 24. Kasi ilang araw pa lang ang nakakalipas, nagbabala siya sa isang bundok na ang pagbabalik niya ay magiging katulad ng kidlat mula silangan hanggang kaluran. At sabi pa doon, ang mga bituin ay mahuhulog. Tapos ang lahat ng tribo daw sa mundo ay magdadalamhati o iiyak pagkakita sa kanya. Isang apocalyptic at nakakatakot na eksena. Tapos ngayon sa John 14, biglang napaka-intimo. Sabi niya lang, babalik ako para sunduin kayo. 'Di ba? Paano ito naging parehong tao? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na ang kaibahang ito ay hindi isang kontradiksyon. Isa itong pagkilala sa dalawang magkaibang aspeto ng kanyang pagbabalik na sadyang pinapansin din doon sa kurikulum. So magkaiba talaga sila ng layunin. Oo, yung nasa Matthew 24, yun yung pampubliko at dramatikong paghuhukom sa mundo. Nakikitang nakikita, nakakapanganig mundo at lantaran. Ito ay para doon sa mga tribong hindi tumanggap sa kanya. Haban yung nasa John 14. Inilalarawan siya bilang isang eksklusibo, tahimik at personal na pagsundo para lamang sa kanyang mga disipulo. Isang misyon ng pag-ibig at pag-ingat pala ito. Tama, para sinasabi niya na upang kung saan ako naroroon, ay naroroon din kayo. Kumbaga, isang rescue mission para sa mga kaibigan kumpara sa isang deklarasyon ng gyera para dun sa mga kalaban. At binanggit din sa source natin ang konsepto ng mga timeline eras bilang isang kasangkapan para ma-visualize ito ng mga mag-aaral. Napakahalaga nung timeline eras na ito. Higit pa ito sa isang simpleng guhit sa pisara. Isa itong psychological na linya ng buhay para sa isang taong dumadaan sa matinding trauma. Paano siya nagiging psikolohikal na linya ng buhay? Ipinapakita ng curriculum sa pamamagitan ng timeline na ang kaganapang ito, yung hapunan, yung pag-aresto, at lahat ng paghihirap na susunod ay nangyayari sa loob ng tinatawag na suffering era o panahon ng pagdudurusa. So may pangalan yung mismong yugto nila ngayon. Oo, at alam mo, kapag nasa gitna ka ng isang suffering era, ang natural na reaksyon ng utak mo ay isiping ito na ang katapusan ng kwento. Nawala ng pag-asa, di ba? Totoo yan! Parang pakiramdam mo, forever na yung gulo. Pero sa pamamagitan ng timeline, pinipilit silang tumingin pasulong. Titingin sila doon sa kingdom era o panahon ng kaharian. Ito yung yugto kung saan muling makakapiling ni Jesus ang kanyang mga disipulo ng pisikal at permanenteng tapos na yung panganib. Ang galing! Ang paglalatag pala ng timeline ay nagbibigay ng expiration date sa kaniyang pagdurusa. Kahit gaano kadilim yung sitwasyon, alam nilang may boundary ito at may kasunod pang kabanata. Napakagandang pamamaraan niya ng pagpapakalma. Ngayon, dahil kailangan niyang umalis papunta sa kanyang ama para maghanda ng lugar, naiiwan tayong may isang malaking problema. Sino ang kasama nila hanggang naghihintay? Dito napapasok yung pangatlong pangako. Para sa iyo na nakikinig at sumasabay sa ating senaryo ngayon, ano ba ang pakiramdam ng magkaroon ng isang proxy o kinatawan? Minsan kasi, kapag nagpapadala ng proxy ang isang kumpanya o isang pinuno, nakakaramdam tayo ng dismaya Kasi alam nating iba yung kapangyarihan ng orihinal, di ba? Eksakto. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito pagdating sa kung sino talaga ang Holy Spirit na ipinangakong ipapadala sa kanila? Dito inihahay yung pangatlong ginhawa, ang pagpapadala ng isang helper o katulong. Kapag sinuri natin yung paglalarawan doon sa John 14 verses 16 to 17 at 26 to 27, malinaw na ang banal na espiritu o Holy Spirit ay hindi lang isang pakiramdam. Hindi lang siya isang mahinang kopya ng orihinal. So ano siya? Ipinangako ni Jesus na magpapadala siya ng isa na katulad niya. Ang ibig sabihin nun, may kaparehong kalikasan, kapangyarihan at layunin. Katulad na katulad talaga. Oo.
Ang espiritong ito ay ipapadala upang manatili sa kanila ng permanente, magturo sa kanila ng mga bagay-bagay at ipaalala yung lahat ng sinabi ni Jesus. Hindi sila iniwan sa isang estado ng kawalan. Binigyan sila ng isang presensya na kayang magbigay ng kapayapaan na hindi nakadepende sa kung gaano kadelikado yung paligid nila. Ayun nga. At teka, para magkaroon ng kaparehong kalikasan at kapangyarihan tulad ng sa Diyos, kailangan nitong maging bahagi ng Diyos mismo. Dito lumilitaw yung konsepto ng Trinidad na matatagpuan sa ating source material. Oo, yung sikat na doktrina ng Trinidad. Alam ko na ang Trinidad ay isang salitang nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga estudyante ng teolohiya kasi sobrang abstract nito. Pero paano inilarawan ng teksto natin ang kaisipang ito nang hindi nawawala yung lalim at hindi nalulunod yung ordinaryong tao sa mga komplikadong terminolohiya? Napakahusay ng approach ng curriculum pagdating dyan. Hindi nito binubugbog yung mambabasa ng academic jargon. Ibinabalik lang nila doon sa simpleng lohika ng mga salita mismo ni Jesus. Paanong simpleng lohika? Ipinapaliwanag ng source natin yung John 14 verses 5 to 11 kung saan sinabi ni Jesus, "Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin." Ipinapahayag niya yung kanyang kaisahan sa Diyos Ama. Okay, so iisa sila. Tapos, kung siya at ang Ama ay iisa at magpapadala sila ng banal na espiritu na iisa rin ang kalikasan sa kanila upang pumasok at manatili sa buhay ng mga disipulo, nakikita na natin dito yung Trinidad sa aksyon. Tatlong persona na nagtutulingan ng walang sablay para sa kaligtasan at proteksyon ng mga mananampalataya? Tama, ginamit ito ng curriculum bilang isang bundasyong theological, hindi para magbigay ng exam sa mga estudyante, kundi para patunayan na ang buong puwersa ng langit ay kumikilos para protektahan yung mga naiwan. Wow! Grabe yun. Lahat ng iyan, yung pambansa at personal na bagong tipan, yung legal na pagpirma gamit ang dugo, yung tahimik na pagbabalik kumpara sa maingay na paghuhukom, yung timeline eras na nagbibigay ng expiration date sa trauma at yung Trinidad. Lahat iyan ay ipinasok sa isang hapunan. Sa isang gabi lang yan 'Di ba? Kasi kinabukasan, mag-uumpisa na yung kalbaryo ng pag-aresto, paglilitis, at yung mismong pagkapako. At alam natin, based sa pag-aaral ng psikolohiya, na kapag ang utak ng tao ay nakakaranas ng matinding trauma o nagpapanik para sa kaligtasan nito, nagsha-shutdown ito eh. Totoo yan. Hindi ka nakakaalala ng malalalim na teolohiya kapag tumatakbo ka para iligtas yung sarili mong buhay. Kaya ang malaking tanong na sinasagot ng ating curriculum ay, sa modernong panahon, paano ididikit ang informasyong ito sa utak para hindi ito malusaw? Tulad nung nangyari dun sa mga disipulong nagkawatak-watak nung una. Oo. Dito pumapasok yung metafora ng Velcro tools. Alam natin yung Velcro, di ba? Mga maliliit na kawit at loop na nagkakapitan kapag pinagsama at hindi basta-basta bumibitaw kahit hatakin. Kailangan natin ng mga edukasyonal na mekanismo na gumagana ng parang Velcro sa utak ng mga nag-aaral. Isang napakaangkop na metapora yan. Kasi eksaktong inilarawan ng ating curriculum source ang ilan sa mga pamamaraan nila bilang mga Velcro tools para sa retention o yung pagpapanatili ng kaalaman. Ano ba yung pinakamagandang halimbawa niyan mula sa source natin? Ang pinakamagandang halimbawa niyan ay yung tinatawag nilang Chrono Bible Cards. Chrono Bible Cards. Ano yun? Para sa mga nag-aaral ng material na ito, hindi sapat na marinig lang nila yung kwento sa loob ng klase. Meron silang nahahawakang physical na card na naglalaman ng mga pangunahing punto. So isa siyang tactile anchor. Mahahawakan mo talaga. Oo, kapag kinakapa nila ito o nakikita sa labas ng klase, kusang nagtitrigger ito sa isip nila na balikan ang kabuuan ng aralin ng walang labis na effort. Pinapabilis nito ang recall nila. Ang galing nun Pero paano naman yung usapin ng pagpapanatili ng linya ng kwento? Kasi isang malaking problema, lalo na sa mga nagtuturo ng tuloy-tuloy na kasaysayan, ay yung mga panahong hindi nakakapasok yung iba. Yung mga absent sa klase? Oo. Paano kung may absent at na-miss nila yung pagtawid ng kwento? Hindi ba mapuputol yung timeline nila? At kapag naputol yun, babagsak yung pag-intindi nila sa kabuuan ng suffering era. Ganap na naiintindihan ng kurikulum ang panganib na iyan, kaya inilatag nila yung mekanismo ng narrative summaries at yung reflections audio experience. Paano gumagana yung narrative summaries? Ang narrative summaries ay hindi lang basta isang mabilis na listahan ng mga nangyari.
Dinisenyo ito upang basahin ng malakas, minsan ng buong klase, o kaya ay sabay-sabay upang lumika ng isang tuloy-tuloy na agos ng kwento. Para laging sariwa sa memory. Tama. Ipinapaliwanag ng source natin na ang pagpapanatili ng kaalaman ay nangangailangan ng patuloy na pag-uulit at continuity. Tapos yung reflections audio experience, doon papasok kapag may lumiban. Oo, kapag ang isang individual ay lumiban o kapag masyado ng maraming impormasyon, ang pagbabasa ng summary na ito o ang pakikinig sa audio experience sa pamamagitan ng app ay nagsisilbing tulay. Ipinapanumalik nito yung nawalang koneksyon para hindi mapag-iwanan yung sinuman. Kumbaga, sinisigururo nilang kapag kailangan mo ng angkla, may makukuha ka agad. Pinapaligiran nila yung mag-aaral mula sa lahat ng anggulo. May visual sa painting ni Da Vinci at timeline heras, may pandinig sa mga narrative summaries at audio apps, at may nahahawakan pa sa chrono-biblical cards. Sa psychological na pananaw kasi, ang pagpapanatili ng continuity o tuloy-tuloy na naratibo ang pumipigil sa atin na malito o mawala ng pag-asa kapag nagbabago yung sitwasyon natin. Napakalinaw niyan. Ngayon, para sa iyo na patuloy na nakikinig sa ating masusising talakayan, maaaring na itatanong mo bakit ba ito mahalaga sa akin? Hindi naman ako nakaupo sa isang kwarto sa Jerusalem 2,000 taon nang nakaraan, di ba? Natural na itanong yan ng sino man. Mahalaga ito dahil higit sa pagiging isang historical document, ang ating pinag-usapan ay isang malalim na pag-aaral kung paano humarap sa matinding pagbabago. Lahat tayo ay dumadaan sa ating sariling suffering era. Totoo yan, mga panahong hindi natin kontrolado yung mga pangyayari. Nakakaramdam tayo ng labis na takot at pakiramdam natin minsan nag-iisa tayo. Ipinapakita ng mga pangakong ibinahagi ngayong gabi kung ano ang mga kailangan mo para makasurvive. Isang tiyak at personal na pangako tulad ng batas sa iyong puso. Isang kasiguraduhan na may mas magandang kahihinatnan sa Kingdom Era at yung aktimong presensya ng isang gumagabay na puwersa. Napakalakas ng puntong iyan. At yan din mismo ang layunin ng kurikulum, ang gawing personal at makabuluhan yung nakaraang sa kasalukuyang buhay mo bilang mag-aaral. Hindi ka lang pinagbabasa, pinapa-influensyahan ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay. At alam mo, sa pagtatapos ng mismong leksyong sa dokumento natin, may isang tahasang tanong na inihahain upang ikonekta ang buong talakayan sa iyong sariling direksyon. Ano yung tanong na yun? Yung tanong na, what does God want me to do? O sa madaling salita, ano ang nais ng Diyos na gawin ko? Saktong-sakto sa ating pagtatapos, gagamitin natin yung mismong konsepto mula sa tanong na iyan bilang ating huling takna kapapukaw na kaisipan para sa iyo. Sige, paano natin ikokonekta yan sa Kanya? Sinasabi sa teksto na pumasok si Jesus sa bagong tipan na iyon at nangakong aalis siya para maghanda ng isang espesyal na lugar sa langit at siya ay babalik. Kaya ang tanong na dapat mong pagnilayan ngayon ay paano mo ba malalaman kung may inihahandang lugar nga para sa iyo doon? Isang napakabigat na tanong. Diba? Sa lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa kapatawaran, bagong puso at pananatili ng espiritu, ano ang mga kwalifikasyon mo para makasama siya sa lugar na yon kapag natapos na ang iyong sariling suffering era? Hindi yan basta-basta masasagot ng minsan lang. Isa itong imbitasyon sa tuloy-tuloy na personal na investigasyon na lalagpas pa sa oras na inilaan natin ngayon. At doon natin tatapusin ang usapan, inaasahan namin na hindi lamang natin nahimay ang mga estratehiya at pangako mula sa lumang dokumentong ito, kundi nabigyan ka rin namin ng mga bagong lente para tingnan ang sarili mong mga angkla sa buhay. Patuloy na maging mausisa, patuloy na maghanap ng lalim, at gamitin ang mga natutunan mo dito upang mapatibay ang iyong hakbang sa kinabukasan. Hanggang sa muli nating malalim ang pagsisiyasat, ingat!